Tayo po lahat ay umukha at manalangin sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang biyaya, pag-asa para po sa amin. Kami po na mga tinawag ng Panginoon, naligtas po kami wala po sa biyaya ng Diyos. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga bagay na ito, kung saan kami po ay tinipon ninyo dito po sa isang tunay na napakagandang church. Kaya kami po ay umaasa na sa pagkakataon na ito, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng karunungan upang ituro sa lahat ng mga kapatiran yung pong pasimulang Krisyanong pamumuhay. Yung pong 4 wheels, wala sa salita, sa pananalangin, sa fellowship, at hanggang sa evangelism. Kung meron pong ilang mga kapatiran na wala po sa mga oras na ito, ingatan niyo po sana yung kanilang puso na sa susunod na pagkakataon, ay makasama po namin sila sa pakikisama. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Kami po magsisimula na. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay. Simulan po natin. Hello? Sound check. 1, 2, 3. Sound check. 1, 2, 3. 1, 2. Okay. Ay, sorry. Sige. Okay, start natin sa ating versikulo mula sa Aklat ng Mga Awit 116 sa verse 12. Book of Psalms 116 verse 12. Sa mga wala pong Biblia, tignan po natin sa screen. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? So ito po yung katanungan natin sa bawat isa po sa atin. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Mula nung tayo po ay naligtas, nakita natin yung napakadakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Yung pag-ibig niya na tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Mula sa pag-ibig na ito, mga kapatid, tinipon tayo ng Diyos, kaya nagkaroon tayo ng isang napakagandang iglesia. Ito pong tunay na church. Kaya ang tawag dito, biyaya ng kaligtasan na nasundan pa ng biyaya. Ngayon, nagtitipon-tipon tayo dito po sa loob ng church. That's why mayroon pong the true church na tinatawag. Pero sabi ng Biblia, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan para sa akin? Mula sa mga biyayang ibinibigay ng Diyos, ano ba yung bagay na isusukli natin? Naisip niyo na po ba ito sa inyong pong puso? Hindi lang po sa isip, kundi sa puso. Naisip niyo na po ba, ano yung isusukli ko sa Panginoon? Ano ba yung dapat kong gawin para makapagbigay lugod sa Panginoong Diyos? Yung 4 wheels of Christian life, ito po ay napakahalaga. Mula sa pagbabasa ng Biblia, isa sa mga bagay na dapat nating suklian. At hindi lang po yun, kundi kasama na rin po yung prayer, ang fellowship, patuloy na mag-abide sa church. At the same time, pati po yung pag-evangelize. At napakarami pa pong iba. Pero iniisa-isa po natin sa pamamagitan po ng New Beginner Bible Study kung ano yung mga bagay na isusukli natin sa Panginoon. Tingnan natin yung isa sa mga paraan na dapat nating isukli sa Panginoong Diyos. Mga Awit 116, pula po sa verse 2, basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Yes po. Mga kapatid, sana po ganito ang puso na meron po tayo. Kaya tanong ko po kanina, anong puso ang meron tayo para suklian ang Panginoong Diyos? Isa po ito. Yung tatawag sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Araw-araw, patuloy tayong tumawag sa Panginoon. Hindi lang po yung basta tayo po ay nagpapasalamat, hindi lang tayo yung basta yung humihingi ng kung anuman sa Panginoon, hindi lang ito yung way ng prayer, kundi isa sa mga paraan ng pananalangin natin ay pakikipag-usap, yung pakikipag-fellowship sa harapan ng Panginoong Diyos. Maaari mong ibahagi sa Panginoon kung ano yung mga problema ng mga kinakaharap mo sa buhay. Hindi lang yung kapag sinabing prayer, dapat humingi ka ng kung anumang materialis na bagay. Kapag sinabing panalangin, dapat humingi ka sa Panginoon. Hindi ito yung nagbibigay lang yung Panginoon Diyos tuwing nananalangin tayo. Ang totoong pananalangin, pakikisama sa Panginoong Diyos, pakikifellowship. Kapag mayroon tayong mga problema, kapag tayo po ay natutuwa,
O kung ano man yung mga bagay na nararamdaman po natin sa araw-araw, dapat natin siyang ipinapanalangin sa Panginoon. At the same time, parang itong diary. Kumbaga, nagbabahagi ka ng mga kwento, talambuhay mo sa iyong pong buhay. Ibinabahagi mo sa Diyos. Sa diary, isinusulat mo sa Panginoon kung ano yung mga naranasan mo sa buhay. At ganoon din po sa Biblia. Ibinabahagi din po ninyo yung inyo pong mga karanasan, nakikipag-fellowship ka sa Panginoon Diyos, dahil ito po, yung pagtawag sa Panginoon, habang nabubuhay tayo araw-araw, ipinapanalangin natin yung ating mga karanasan sa buhay sa Panginoon Diyos. Ganito po ang isang uri ng pananalangin. Sumunod, ano ang ibig sabihin ng pananalangin? Ito po, idedetalye ko po isa-isa. Meaning of prayer, mula po sa mga aklat po na ito. Simulan po natin, aklat ng mga awit 150, punta tayo sa verse 6. Basahin po ninyo ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Lahat ng bagay na may hininga ay Hello? Sound check. 1, 2, 3. Sound check. O mayroon lang problema yung ating speaker. Sound check. 1, 2, 3. Sound check. O sige, tuloy-tuloy po tayo. Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Lahat ng bagay na may hininga ay magpupuri sa Panginoon, purihin ang Panginoon. So, isa sa mga kahulugan ng pananalangin sa Panginoon, yung magbigay papuri sa Panginoon Diyos. Yung pagpupuri, praise, give thanks, nagpapasalamat tayo sa harapan ng Panginoon Diyos. Bakit tayo nagpapasalamat? Kasi sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa sa Panginoon, ipinagpapasalamat po natin sa Kanya. Ano-ano yung mga bagay na yon? Halimbawa, gaya po ng binahagi ko po kanina, ang pananalangin, ikinukwento mo yung mga bagay na kung ano yung karanasan mo sa buhay. Nagpapasalamat ka sa Panginoon kasi sa bawat araw na lumilipas, until now, andito pa rin po tayo sa mundo. Until now, buhay pa rin tayo. Ibig sabihin, may chance pa rin na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Una, para lumago sa ating kisyanong pamumuhay. Pangalawa, para ma-evangelize yung mga mahal natin sa buhay. Alalahanin niyo po palagi, araw-araw, libo-libo ng mga katao ang namamatay dito po sa mundo. O hindi lang po libo, kundi humigit pa. Maaring aabot pa ng milyon. Pero anong ibig sabihin po nito? Mula dito mga kapatid, dapat tayong magpasalamat sa Panginoong Diyos. At hindi lang po yun. Sa lahat ng mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos, laging may biyaya. Nakakapagtrabaho ka, nakakapag-aral ka, at marami pa pong iba. Kaya ano po sabi ng Biblia? Lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon, purihin ang Panginoon. Kaya dapat lang tayo magpasalamat. Una sa lahat, di ba, before tayo magsimula sa ating mga gagawin, nagsisimula tayo sa prayer. Sinisimulan natin sa panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat iniligtas mo ako mula sa kahatulan ng kasalanan. At maraming salamat, Panginoon, sa isang panibagong umaga na ngayon nagpapatuloy ako at mga bagay na hindi ko pa malalaman kung ano po yung mga bagay na gagawin ko pa. Pero maraming salamat, Panginoon. Ganito tayo nagpapasalamat. Kaya pinupuri natin ang Panginoon. Tingnan niyo po, mayroon po akong kwento dito po sa Biblia. Sa Lucas chapter 17, mula sa verse 12 hanggang verse 18, medyo mahaba. Babasahin ko na lamang po, mula sa verse 12, at sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking kitongin na nakatayo sa malayo. So, ibig sabihin, dito po sa Biblia, mayroon pong kwento. 10 mga kitongin, yung pong may mga sakit. Silang 10 ay tumawag sa Panginoon, humingi ng tulong para po sila ay maligtas. Verse 13, sila ay nagsisigaw at nagsabi, Panginoon, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari. Habang sila'y umaalis, sila'y nagiging malinis. Sumunod, verse 15. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na siya ay bumalik at na pinupuri ng malakas na tinig ang Panginoon. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya. Siya'y isang Samaritano at nagtanong si Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay papuri sa Panginoon Diyos o sa Diyos maliban sa dayuhang ito? Tingnan niyo po yung kwento, mga kapatid. Napakarami pong nag-Bible seminar, marami po mga sinasabi na lang naligtas na po sila. Pero
Nung nagpapatuloy tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay, kaunti lang po yung mga nag-aabide, kaunti lang po yung nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Sa 10 na mga naligtas, isa lang po yung bumalik sa Panginoon. Isa lang po yung nagpapuri, nagpasalamat sa Diyos. And somehow, ganun din po sa atin. Minsan sa buhay po natin, kahit ligtas na po tayo, minsan may thinking tayo na ayaw natin dumalo ng church, ayaw natin umatin ng church. Ano yung mga dahilan? Minsan kasi, hindi tayo dumudulog sa Panginoon. Hindi tayo nananalangin sa Panginoon na may pagpapasalamat. Wala tayong pusong may pagpupuri sa Panginoon Diyos. Kasi nakakalimutan natin magpasalamat sa Panginoon. Nalilimutan natin yung pumbiyaya ng kaligtasan ng Diyos. Pero kung naintindihan niyo po talaga yung tunay na pag-ibig ng Panginoon, mag-abide ka at tatawag ka sa Panginoon, patuloy kayo magpapasalamat sa Kanya. Katulad ng isa sa mga kitongi na ito. Sabi po, isa sa kanila na siya'y gumaling, na siya'y bumalik at tagpapuri ng malakas sa tinig ng Diyos. Isa lang po ay nagpasalamat. Kaya siya po yung nilawalhati ng Panginoong Jesucristo. At sana ganoon din po sa atin mga kapatid. Sa bawat araw, huwag po natin kalimutan magpasalamat sa Panginoon. Maging grateful tayo, lalo na po ang biyayang kaligtasan ibinigay sa atin. At nasundan pa ng biyaya na nagpapatuloy tayo sa tunay na church, kaya patuloy tayong lumalago. Ito po yung kagalakan natin. Pangalawa, na ibig sabihin ng pananalangin, ano po yun? Repentance, magsisi. Marami pong mga tao, hindi po naiintindihan ng bagay na ito. Sinasabi nila, kapag hindi ako nagsisi, sa impyerno ako mapupunta. Kaya anong ginagawa nila? Patuloy sila nagba-Bible seminar. Kaya, anong gagawin po nila? Magre-repent na naman daw sila. Magre-repent na naman po sila, kaya ganito po yung nagiging problema nila. The more nagre-repent sila, ano pong nangyayari sa kanila? Patuloy sila nagba-Bible seminar kasi hindi nila naiintindihan yung tunay na repentance. Ang ibig sabihin po ng repentance, isang beses magsisi ka. Pagkatapos, magkaroon ka ng tunay na pananampalataya sa salita ng Diyos. Ito yung tinatawag na ebanghelyo. After salvation, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Kaya ano po sabi ng Biblia? Unang 1, chapter 1, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ipinahahayag natin, yes po, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito po ay tungkol na po sa Kristiyanong pamumuhay. Hindi yung gagawa ka ng kasalanan tapos magre-repent ka, kailangan mo na naman maligtas. Mayroong repentance pagdating sa Christian life. Ito po yung repentance para po sa ating daily life. Minsan, gumagawa pa rin tayo ng kasalanan kasi nga, mayroon tayong sinful nature. Kaya, sabi ng Biblia, kung ipinahahayag mo ang iyong mga kasalanan, tapat ang Panginoong Diyos. Palagi kanyang patatawarin. Kaya nga sabi ng Biblia, before ka palang manalangin, alam na ng Diyos kung ano yung sasabihin mo. Pero nais ng Diyos, ipahayag mo sa Panginoon. Kaya sabi niya, ipinahahayag natin ang ating kasalanan sa araw-araw. Kaya after nito, pinapatawad tayo ng Panginoon kasi anak na po tayo ng Diyos. Kaya isa po sa pananalangin, yung nagre-repent tayo sa Panginoon. Kaya huwag niyo pong isipin minsan, kapag gagawa kayo ng kasalanan o nakakommit kayo ng kasalanan, hindi na ako magre-repent kasi alam naman ng Panginoon na nagsisi ako. Siyempre, mali din po yun. Kaya sa Biblia, dapat ipahayag natin sa Panginoon lahat ng ating mga nagagawang pagkakamali until now. Pero yung pagsisisi na ito ay tungkol na po sa Kristiyanong pamumuhay. Kasi ligtas na tayo. Once saved, always saved na po, mga kapatid. Kailangan natin panghawakan yung bagay na ito. And meaning of prayer, yung pangatlo, tungkol sa A, pagtatanong, paghihingi sa Panginoon. Basahin natin yung Filipos chapter 4, verse 6. 3, 2, 1. Okay. Sabi po, sa pamamagitan ng pananalangin, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. O may mga ibang kapatid, ang ginagawa nila, dahil wala silang idea pagdating sa pananalangin, ganito po yung kanilang sinasabi. May mga gusto akong bagay, pero
Hindi ko na kailangan ipanalangin sa Panginoon. Alam naman na po ng Diyos kung ano yung gusto ko. Yung iba ayaw magpa-prayer request. Bakit? Kasi sa thinking po nila, hindi ko na kailangan magpa-prayer request. Alam naman po kasi ng Panginoon kung ano yung nasa puso ko na dapat kong ipanalangin. Pero hindi. Kailangan pa rin ipaalam. Sabi po, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Mag-pray tayo mga kapatid tungkol sa ating mga kahilingan. Kaya meron kang gustong isang bagay. For example, yung mga mahal niyo po sa buhay, gusto ninyong maligtas, ipanalangin mo sa Panginoon. At minsan, kung may sincere ka talaga na maligtas yung mga mahal mo sa buhay, hihingi ka ng prayer request. Maski sa group chat, maski sa... Minsan, di ba, kapag tayo po ay nakikipag-fellowship o nagte-testimony. Kaya yung iba nahihiya, ayoko magpa-prayer request, nahihiya ako. Ano ba ang mahalaga? Yung mahiya, yung hindi ka mahiya o yung may ipa-prayer request nyo, yung kaligtasan ng mga mahal nyo sa buhay. Siyempre, yung pangalawa, di ba? Mahalaga na may ipa-prayer request natin sila. At hindi lang po yun. Ipahayag ninyo sa Panginoon lahat ng mga inyong pagsamo, yung mga pangangailangan po ninyo sa Panginoon. Sa ganito, nag-work, tumikilos yung tulong ng Panginoong Diyos. Tingnan nyo po. Aklat ng Mga Gawa, chapter 4, verse 29 hanggang verse 31. Meron po akong isang kwento po dito. Verse 29, at ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na masabi ang iyong salita ng may buong katapangan. Kaya meron po silang request, meron silang kahilingan sa Panginoon. Bigyan daw po ng katapangan ng pagpapangaral ng Ebanghelyo yung mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Verse 31, kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. At yun na lang. Sa ganito po nag-work, kumikilos ang prayer. Sa papanong paraan, kapag ipinapanalangin natin sa Panginoon, katulad po ng nasa Biblia, ipinagkaloob, sabi po, humingi sila ng tulong sa Panginoon na pagkalooban sila ng Espiritong may katapangan para may pangaral yung Ebanghelyo. Ano pong nangyari? Tinulungan sila ng Panginoong Diyos. Binigyan sila ng Holy Spirit para ipangaral yung Ebanghelyo. Dito po kikilos yung pong Holy Spirit para po sa atin. Ganon din po sa ating pananalangin. Kapag tayo po ay nagpe-pray sa Panginoong Diyos, humingi ka ng anumang bagay, tutulungan ka niya. Ganito po, nag-work, kikilos yung Panginoong Diyos. Pero minsan, may mga panalangin na hindi agad-agad nasasagot. Kailangan mo lang pong maghintay. Kung gusto nyo pong maligtas yung mga mahal nyo sa buhay, hintayin nyo yung tamang pagkakataon. Until dumating yung critical point kung saan tutulungan na tayo ng Diyos para maligtas po sila. Kasi minsan may mga tao, ayaw po nilang maghintay. Yung susuko na agad sila. At ano po yung nagiging resulta? Hindi na po sila nakakapag-abide ng church. Kasi yung iba sinasabi, totoo ba talagang ligtas ako? Kasi bakit tuwing nananalangin ako, parang hindi naman sinasagot ng Diyos yung aking panalangin. Minsan may mga ganun silang thinking. Pero hanggang sa dumating yung takdang panahon, tutulungan tayo ng Diyos. Kailangan nyo lang pong patuloy siyang ipanalangin, ipag-pray. Naintindihan nyo po mga kapatid? Okay, sumunod. Yung pang-apat, tungkol sa why. Panalangin, yield, o yung pong pagsuko sa harapan ng Panginoon. Isa lang pong ibig sabihin nito, ipinagkakatiwala po natin yung ating mga kahilingan sa Panginoon. Na sinasabi natin, Panginoon, ikaw na po yung bahala. Kung ano yung inyong kalooban, ipagpapasa Diyos ko na lang. Sa Aklat ng Mateo chapter 26 verse 39, ganito po yung panalangin ni Jesucristo. Verse 39, basahin po natin ng sabay-sabay para hindi antukin. 3, 2, 1. Kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Kaya yung pong pagsuko sa Panginoon, ang Panginoon sa Kristo, nagpatarapa, nananalangin sa Panginoon Diyos. Kaya sabi niya, hindi ayon sa kalooban ko, kundi ayon sa ibig mo. Ganon din po sa atin mga kapatid. Minsan, mayroon tayong mga panalangin na hindi nasasagot ng Panginoon Diyos. Kasi minsan, mayroong mas better opportunity ibinibigay ang Panginoon kumpara sa ating mga iniisip. Kaya dapat ipagpasa Diyos po natin kung ano po yung mga bagay na ating hinihiling. Ganito po yung meaning ng prayer. Yung una, prayer. Praise, pagpapasalamat sa Panginoon. Sumunod,
yung pong repentance, yung R. Magsisi tayo kapag tayo po ay may nagawang kasalanan. At sumunod, as, yung letter A, humingi tayo ng patnubay ng Panginoong Diyos. At humingi tayo ng mga bagay na ating kinakailangan. And why? Yung pong pagpapa sa Diyos para sa Diyos na po, siya na po ang kikilos kung ano po yung nais niya para sa atin. Tingnan niyo po yung Biblia, mga Kawikaan chapter 3, verse 5 hanggang verse 6. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Yes po mga kapatid, ang tunay na pagsuko sa Panginoon, yung pong ipagkakatiwala sa Panginoon, yung mga bagay na ninanais mo. Kahit gusto mo siyang makuha, pero kung hindi siya pagkalooban ng Panginoong Diyos, sabihin nyo na lang, yung kalooban na po ng Panginoon, yung pong mangyayari. O for example, meron kang trabaho, gusto mong applyan, pero hindi ipinagkaloob sa iyo ng Panginoong Diyos. Ipagpasa Diyos mo na lang kung ano yung bagay na ibibigay niya sa iyo. Kung ano yung better opportunity. Kasi minsan, may mga hilahangad tayo ng mga trabaho, pero yung mga schedule pala, hindi pala match doon sa schedule ng ating church gathering. Minsan, nangyayari po iyon. Kaya binibigay sa atin ng Diyos yung better opportunity na trabaho kung saan nakaka-attend pa rin tayo ng church. Naintindihan niyo po yung point? Kaya ganito po, nag-work yung pong pagkilos ng Diyos kapag tayo po ay patuloy na nananalangin sa harapan ng Diyos at ipinagkakatiwala po natin sa Panginoon yung ating mga panalangin. Tingnan niyo po, ganito po yung resulta ng pananalangin. Mayroon pong kwento sa Biblia, babasahin ko po mula sa Lucas chapter 18, verse 1 hanggang verse 7. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga, kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Ganito po, mga kapatid, sa pananalangin, dapat huwag daw pong manlupaypay, huwag kayong manghina. Pagpasa Diyos na lang. Tingnan niyo po, itutuloy ko, sinabi niya, sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. At sa lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. May ilang panahon na siya'y tumanggi. Subalit, pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagamat ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ko ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito at sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Para maintindihan niyo po yung kwento, ganito po naging resulta ng panalangin. May isang babaeng balo humihingi ng tulong doon po sa may hukom para magkaroon po siya ng hustisya. Ngayon, sabi po, may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Laging tumatanggi ito pong judge na ito. Pero dahil sa pangungulit nito pong babaeng balo na ito, sumuko ngayon ito pong hukom na ito, itong judge. Sabi niya, o sige, pagbibigyan na kita sa pagkakataon na ito dahil lagi mo akong kinukulit. Anong ibig sabihin nitong kwento na ito? Kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon, maghintay tayo na may pagtitiis. At the same time, patuloy kang mag-pray sa Panginoon. Huwag mong kasawaan. Minsan kasi may mga kapatid, kapag nananalangin, sinusuko na agad. Kaya ayaw na po nilang mag-pray. Pero kapag halimbawa, may mga mahal kayo sa buhay, gusto nyo pong ma-evangelize, minsan darating po ng 10 years, aabot ng 5 years, para lang sila ay maligtas. Pero mga kapatid, tinuturo po ng bersikulo na ito, dapat tayo po ay matyagang maghintay at patuloy po natin ipanalangin sa Diyos yung kahilingan na maligtas din po sila. Huwag niyo pong sukuan. Promise ko po sa inyo, Biblia na po yung nagsabi. Tutulungan kayo ng Diyos sa lahat ng mga bagay na inyo pong kinakailangan. Ang mahalaga, patuloy niyo po silang pinapanalangin. Araw-araw hanggat maaari. Ganito po yung resulta ng ating pananalangin. Ano pa yung makukuha nating benepisyo pagdating po sa pananalangin? Una sa lahat, magkakaroon tayo ng tunay na relasyon sa Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, mas lalo tayong lalapit sa Panginoon. Mas magiging malapit tayo sa Panginoong Diyos. Tingnan natin, Deuteronomy chapter 4 verse 7. Sige po, basahin po ninyo ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Aling dakilang bansa ang may Diyos na napakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos tuwing tumatawag tayo sa Kanya. Sabi po, aling dakilang bansa ang may Diyos na napakalapit sa Kanya? Walang iba, kundi kung sino yung taong patuloy na tumatawag, nagpe-pray sa Panginoon. Isa po ito sa nagiging resulta o binibisyo po natin kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoong Diyos. Ano po nangyayari? Patuloy tayong lumalapit sa Panginoon. Nagiging close tayo. Di ba? Meron kayong mga kaibigan, sobrang lapit nyo, sobrang close din nyo. Halos kilala mo na yung kanyang pagkatao, ano yung paborito niya, ano yung kahiligan niya, ano yung ayaw niya. Ganon din po sa harapan ng Panginoon. Kapag tayo po ay malapit sa Diyos, ang pananalangin ganito. Patuloy natin nakikilala ang Panginoong Diyos at nalalaman kung ano yung kalooban ng Panginoon. Ganito po nag-work yung ating prayer. Sumunod, tingnan nyo po. Mga awit 145 verse 18. Basahin po ninyo ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Yes po. Malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan. So, maging aral po sa atin. Kapag tayo po ay patuloy na nagpe-pray sa Panginoon, lalo tayong lumalapit sa Panginoong Diyos. Pag-isipan niyo po ito mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpe-pray, anong nangyayari? Yung buhay ninyo parang walang Diyos, parang walang presensya ng Panginoon. Araw-araw gigising ka, subukan mo. Magtrabaho ka, pumasok ka ng eskwelahan, walang prayer. Uwi ka ng bahay, matulog ka, ng isang araw, walang pananalangin. Hindi mo mararamdaman yung presensya ng Panginoon Diyos. Hindi ka patuloy na nalalapit sa Panginoon. At the same time, wala kang prayer na nasasagot. Bakit? Kasi, hindi ka palaging nagpe-pray. Naintindihan niyo po? Kaya mga kapatid, simulan po natin. Mula sa araw na ito, patuloy tayong mag-pray sa Panginoon. Ganito to, yung magiging malapit. Minsan, may mga kapatid, laging inilalayo yung kanilang sarili sa Panginoon Diyos. Anong ibig sabihin ko pong nilalayo? Halimbawa, may kasamahan ka sa trabaho o sa eskwelahan. Kakain kayo. Natural para sa atin, di ba? Mag-pray before tayo kumain. Yung iba mga kapatid, ang ginagawa po nila, nalaglag halimbawa yung kutsara. Nahiya silang mag-pray. Kaya ilalaglag nila yung kutsara. Pagkatapos kukunin nila, Ama namin, Panginoon, maraming salamat sa pagkain. Tapos, kakain na sila. Yung iba, iniisip na lang nila, tapos kakain lang sila. Hindi ganito yung uri ng pananalangin. Dapat, ipahayag din natin sa mga ligaw na kaluluwa kung paano tayo nananalangin. Kasi tayo po ay mga laligtas na. Mga Kristiyano na po tayo. Dapat nalalaman po nila yan. At sa pamamagitan ng pananalangin, naiintindihan nila kung sino yung Diyos na ating sinasamba. Kaya ganun po mga kapatid. Dapat sa pananalangin, patuloy tayong maging malapit sa Panginoong Diyos. The more na nagiging close tayo sa Panginoon, doon, ibinibigay ng Diyos kung ano yung mga ating kahilingan. Next po. Tayo po, sasagutin ng Diyos yung ating mga panalangin. Ano ang best way para masagot ng Panginoon? Simple lang, tungkol sa pananalangin. Marcos chapter 9 verse 28, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang pumasok siya sa bahay, palihim na tinanong siya ng kanyang mga alagad. Bakit hindi namin iyon napalayas? Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng pananalangin. Yes po. Mga kapatid, yung ganitong uri ng pananalangin, napapalayas lang sa pamamagitan ng prayer. Yung mga alagad, anong ginagawa nila? Nagpapalayas sila ng mga demonyo. Pero bakit hindi nila magawa? Anong dahilan? Kasi wala silang prayer. Yun ang problema nila. And somehow, sa atin pong buhay Kristiyano, hindi tayo makapag-evangelize. May mga invite tayo, ang dami natin na imbitahan, pero bakit hindi sila nakakadala sa Bible seminar? Kasi kulang tayo sa prayer. Kulang tayo sa pananalangin. Kahit anong sigasig ng ating mga leaders, pero kung bawat isa po sa atin, hindi nagpa-pray para sa kaligtasan nila, hindi sasagutin ng Diyos yung ating mga panalangin. Kaya ano po sabi ng Biblia? Ang ganitong uri ng pagpapalayas lamang sa pamamagitan ng pananalangin. Dapat meron tayong prayer palagi sa Panginoon. Doon kikilos ang Panginoon Diyos. Kaya God will answer your prayer kung patuloy tayong dudulog sa harapan ng Panginoong Diyos. Naintindihan po mga kapatid? Okay. Tingnan niyo po. Isang halimbawa katulad po kay Ana.
Si Ana, hindi po siya magkaanak, pero lagi niyang ipinagkakatiwala sa Panginoon. Lagi siyang nagpe-pray sa Panginoon Diyos. Sa unang Samuel chapter 1 verse 10 to 11, ganito po ang kwento. Si Ana ay labis na nabagabag at nanalangin sa Panginoon. Siya'y gumawa ng ganitong panata, O Panginoon na mga hukbo. Kung tunay na iyong titignan ang pagdurusa ng iyong lingkod at aalalahanin ako at hindi kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakaloban ang iyong lingkod na anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Ito po yung padalangin ni Ana. Tingnan niyo po, nasagot ba? Yes po, nasagot. Pero, sabi sa unang Samuel chapter 1 verse 20, kayo po ang bumasa, 3-1, sa takdang panahon, si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Yes po. Sabi kanina ng verse, ang ganitong uri ng pagpapalayas ay nagagawa lang sa pamamagitan ng panalangin. Ganon din po. Si Ana, halimbawa, hindi siya nanganganak, pero ayaw niyang mag-pray sa Panginoon kasi nahihiya po siya. Sa tingin niyo, tutulungan siya ng Diyos? Hindi. Kaya ano pong ginagawa niya? Labis siya nababagabag at nananalangin siya sa Panginoon. Kaya sa verse 20, sa takdang panahon. Sa English, napakaganda. Sabi po, in the process of time. May proseso kasi habang iniintay natin yung sagot ng panalangin ng Panginoon Diyos. Kapag sinagot ng Diyos yung ating panalangin, minsan it takes time, aabot ng ilang taon, ilang panahon, o ilang dekada pa yan, pero ang promise ng Diyos, sasagutin niya yung ating panalangin. All you have to do is to pray sincerely and continuously. Patuloy lang po tayong mag-pray sa Panginoon. Nang sa gayon, sa takdang panahon, ang Diyos kikilos sa atin. Minsan sa mga kahirapan ng buhay natin, hindi natin alam kung ano yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Yung kahirapan, yung pag-uusig, yung mga problema. Pero sabi ng Diyos, mag-pray ka lang. In the process of time, ang Diyos kikilos sa atin, tutulungan tayo ng Panginoon. 'Di ba? Napakaganda po, napakahalaga ng pananalangin. Minsan hindi po ito ma-appreciate ng bawat brothers and sisters. Kaya hindi sila nagpe-pray. Ipinagpapasa Diyos nga nila, pero hindi nila ipinahahayag sa Panginoon. And ganoon din sa atin, di ba? Nung nag-Bible seminar ka, alam mo sa impyerno ka mapupunta. Anong ginawa mo? Nag-pray ka sa Panginoon. Humingi ka ng tulong sa Panginoon, kaya ka naligtas. Sa prayer, nasasagot yung ating pananalangin. Ganito po, nag-work yung ating panalangin. Santiago chapter 1, verse 6-7, basahin natin ng sabay-sabay. 3-1. Humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Yes po. Biblia na po ang nagsabi kapag hindi ka pag nag-pray ka pero may pag-aalinlangan, i-expect mo na hindi yan sasagutin. Bakit? Kasi wala kang tunay na pananampalataya sa Panginoon. However, may faith ka sa Panginoon for your salvation. Pero pagdating sa prayer, nasasagutin ng Diyos yung inyong panalangin, ito, humihina, bumababa. Kaya sabi ng Biblia, maliit ang inyong pananampalataya. Bakit? Kasi yung inyong pong pananalangin, lagi may pag-aalinlangan. Kaya sabi ng Biblia, humingi siya ng pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Ganun din po sa atin, Panginoon. Kaya sa harapan ng Diyos, tutulungan niya tayo, ibibigay niya sa atin yung kasugutan, pero dapat yung panalangin mo, walang pag-aalinlangan. Kaya nga sabi ng Biblia, pakikinggan ka niya, tutulungan ka niya. Parang ganito, lagi kang humihingi ng tulong sa inyong mga magulang. Sa tingin nyo, hindi niya ba sasagutin yung inyong pong kahilingan? Sasagutin. Minsan, tinetest lang tayo ng ating mga magulang. Okay, before ko ibigay yung gusto mo, itest muna kita. Kung susunod ka sa aking utos. Ganon din po yung Panginoon Diyos. Kung magtitiwala ka sa Panginoon, tutulungan ka niya na masagot niyo yung pong panalangin. Sumunod, ito po yung katanungan. Paano tayo mananalangin? May mga iba't ibang uri ng paraan kung paano tayo dapat manalangin. At may mga halimbawa sa Biblia, sino-sino po sila, katulad po nila Nehemiah, katulad po nila David, kung paano sila humingi ng patnubay sa Panginoon. Una sa lahat, ganito po. Before tayo mag-decide, before tayo mag-plan,
dapat mag-pray muna tayo sa Panginoong Diyos. Katulad po ni Nehemiah, tingnan niyo po. Aklat ng Nehemiah chapter 2 verse 4, basahin po ninyo ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na magkagayoy, sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong kahilingan? Kaya't ako'y nanalangin sa Diyos ng langit. Nung time kasi na to, mawawasak po yung Jerusalem. Actually, wasak na eh. Kaya, si Nehemias, hindi niya po yung alam yung kanyang gagawin. Dapat ba siyang bumalik doon sa Jerusalem para itayo yung wall of Jerusalem o kailangan niyang manatili? Ano ang sabi sa kanya ng hari? Kung ano yung iyong kahilingan, ibibigay ko sa iyo. Pero before niya yung tanggapin, humiling muna siya sa Panginoong Diyos. After niyang mag-pray sa Panginoon, then, tsaka siya nagsalita. Ganun po sa ating mga kapatid. Sana sa decision making natin, for example, sa paghanap ng trabaho, hindi pwede yung, okay, maganda to, applyan ko na agad. Mag-pray ka muna sa Panginoon. Humingi ka muna ng patnubay. Panginoon, tama ba tong papasukan ko? Panginoon, tama ba tong gagawin ko? And then doon, kikilos ang Diyos sa atin. Minsan, kapag hindi po agad nasasagot yung ating panalangin, pwede tayong mag-ask ng counseling. Kasi minsan sa pamamagitan po ng counseling sa ating mga minister, tinutulungan tayo ng Diyos kung ano po yung sagot sa mga katanungan o yung lalo na sa mga decision making po natin. Tingnan niyo po, mga awit 37 verse 5, kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. Kaya sabi po, ipagkatiwala ang iyong lakad sa Panginoon. Yes po. Kaya before tayo mag-decide, ipagkatiwala mo muna sa Panginoon. Kaya sabi ko kanina, ipagpa sa Diyos mo kung ano yung mga bagay na hinihiling po ninyo. Tingnan nyo, time will come, may mas best opportunity yung ibibigay ang Diyos sa atin. Kaya ipagkatiwala mo lang, sabi po ng Biblia. Sumunod, katulad naman po ni King David, before siya mag-decide, humingi muna siya ng patnubay sa Panginoon. Unang Samuel, chapter 23, verse 2, kaya't sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, lalakad ba ako at aking sasalakayin ng mga Filisteyong ito? At sinabi ng Panginoon kay David, lumakad ka at iyong salakayin ng mga Filisteyo at iligtas mo ang Keilah. Tingnan niyo po mga kapatid, sa panahon po ni King David, mayroon pong pakikipaglaban doon po sa mga Filisteyo. Pero before sila makipaglaban, humingi muna siya ng patnubay ng Panginoon. Sabi, Panginoon, lalakad ba ako para salakayin ng mga Filisteyong ito? Sumagot ang Panginoong Diyos kay David. Sabi niya, lumakad ka, iyong salakayin ng mga Filisteyo at iligtas mo ang Keilah. Ganito po, before tayo mag-decide, mag-pray muna sa Panginoon. Mateo chapter 7 verse 7, kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. Kapag tayo ay humihingi ng tulong sa Panginoon, sabi ng Panginoon Diyos, tumuktok kayo, humarap kayo, at kayo pagbubuksan. Yes po, before we decide, kailangan may patnubay muna ng pananalangin. Kaya sana, gawin po natin ito tuwing tayo po ay magpaplano before tayo mag-decide sa mga bagay na ating gagawin sa ating pong buhay. Katulad naman po ni Ana, yung isa pong aking ibinahagi po kanina. Tingnan niyo po, yung panalangin natin, dapat dinededicate natin sa Panginoon. Katulad po ni Hana, yung kwento ko po kanina, hindi po siya magkaanak. Nag-pray siya sa Panginoon Diyos. Panginoon, once na nagkaroon po ako ng isang napakagandang baby, ito ay papangalanan kong Samuel. Nang ibig sabihin, sapagkat ibinigay siya sa akin ng Panginoon. At kailangan ko siyang i-dedicate sa inyo. Kaya sa araw ng aking buhay o sa panahon ni Samuel, si Samuel ay maglilingkod sa Panginoon sa araw ng kanyang buhay. Ganito po yung panalangin ni Ana. At the same time, tayo din po mga kapatid. Sa panalangin natin, dapat alam natin, ito ay kalooban ng Diyos, kaya tayo nagpe-pray. Kapag nag-pray ka sa Panginoon, huwag lang po yung mga materialist na bagay na hinihiling po ninyo. Minsan, yes po, kailangan po ninyo yan. Pero, dapat yung usual na mga prayer natin, dapat may connection pa rin sa Panginoon. For example, yung mga panalangin ng kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Na may connection pa rin sa Panginoon. Kasi nga, para maligtas yung mga mahal natin sa buhay. Panginoon, kailangan ko po ng Biblia.
Sana pagkalooban niyo po ko ng Bible para lubos kong maunawaan ng inyong pong kalooban. Ganito po, yung pananalangin, dapat i-dedicate natin sa Panginoon. Kung ano yung mga bagay na hinihiling natin sa Diyos, i-dedicate natin sa Kanya. Gaya po ni Ana. At sumunod, paano manalangin? Huwag natin kalimutan palagi na mag-pray. Katulad po ni Daniel. Sa Daniel, ganito. Sa Daniel chapter 6 verse 10, babasahin ko po. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. At siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw na nananalangin. At nagpapasalamat sa harap ng Diyos, na kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Sa Daniel, hindi niya po nakakalimutan mag-pray. Mari araw-araw, lagi niya pong ginagawa yung bagay na ito. Kaya tayo din po, mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan mag-pray. Kahit na maligtas kayo, ilang taon na o ilang dekada na. Like for example, 12 years na kayong naligtas, mag-pray pa rin, patuloy kayong manalangin sa Panginoon. Minsan, ang puso natin habang tumatagal, minsan nawawala yun ng desire para magpatuloy sa Christian life. Pero para manumbalik, para ma-recover yung inyong pong Christianong pamumuhay, ang bagay na kailangan nyo gawin ay mag-pray patuloy sa Panginoon para yung heart po ninyo patuloy na mag-alab. Kaya ito rin po yung kahilingan ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, sana nagdiningas yung ating puso patuloy hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Katulad po ni Daniel, huwag natin kalimutan na mag-pray. Manalangin patuloy sa Panginoong Diyos. Efeso chapter 6 verse 18, kayo naman po ang bumasa. 3, 2, 1. Yes po, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sabi po ng Biblia. Kaya this time mga kapatid, araw-araw, huwag niyo pong kakalimutan mag-pray. Alam niyo po, sa 4 wheels of Christian life, may isang bagay na laging kinakakalimutan. Tingnan niyo po, yung words, salita ng Diyos, yung prayer, fellowship, tapos yung evangelism. Sa words of God, minsan, nagiging, included din po dito, yung pakikinig ng sermon. Kaya, patuloy tayong nakakapangaral ng salita ng Diyos. Sa fellowship, kapag may mga gathering, nagsasama-sama tayo. Kapag may mga Bible seminar, nag-gather tayo para mag-evangelize. Pero, may isang bagay na laging nakakalimutan ng mga kapatid. Yung pananalangin, yung prayer. Kaya minsan, nahihirapan tayo sa Christian life kasi kulang tayo sa prayer. Hindi dahil sa ayaw natin manalangin, kundi dahil sa nakakalimutan natin. Kaya sabi ng Biblia, laging tinuturo sa atin, bilang pangaral sa atin, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon. Kasi lagi natin nakakalimutan. At sumunod, katulad naman po ni Esteban. Kapag tayo po ay nanalangin, yung panalangin natin na may pagpapatawad. Tingnan niyo po, mga Gawa chapter 7 verse 59 to 60. Babasahin ko. Habang ibinabato nila sa Esteban ay nananalangin siya. Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas. Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi niya nito ay namatay siya. Isang way of prayer, yung humingi ka ng kapatawaran. Lalo na, di ba, minsan pag lagi tayong magkakasama, nagiging magka-close tayo, may mga hidwaan, may mga misunderstanding. Pero, kapag may mga bagay na nagawa sa iyong pagkakamali yung kapatid, mag-pray ka sa Panginoon before mo siya patawarin. Panginoon, bigyan niyo po ko ng pusong nagpapatawad para mapatawad ko ang kapatid na ito. Kaya ano po sabi na Jesucristo? Kailan mo papatawarin ang kapatid? Hanggang sa makapitong-pumpito. Hanggang sa patuloy mo siyang patawarin. Hindi lang sa mga brothers and sisters. Minsan, may mga nakakaalitan tayo sa trabaho, may mga nakakaalitan tayo sa eskwelahan. Sa bahay, ganun din. Lagi tayong may nakakaaway. Minsan meron din na umuusig sa atin katulad po ni Esteban. Pero ang digin dapat natin, hindi ganito. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa kanila, ipaghiganti mo ako. Hindi, kundi ang panalangin natin, patuloy na humingi ng kapatawaran para sa kanila. Panginoon, sana yung puso ko ay may pusong magpapatawad para
Sa gayon, ang isipin ko lang sa kanila ay kaligtasan nila kasi hindi kasi nila naiintindihan yung kaligtasan. Wala kasi silang espiritu sa ngayon. Ganun din dapat yung pusong meron tayo. At sa mga kapatid, kapag minsan hindi nagiging okay, hinahayaan na lang. Kaya mayroon pong mga brothers and sisters, para daw hindi mapansin ng mga kapatid, hindi na lang sila magpapansinan. Pero sa Panginoon, ito po ay maling-mali sa harapan ng Diyos. Kailangan patawarin mo ang kapatid. Kaya sabi ng Biblia, before ka mag-alay ng handog, lumapit ka sa Kanya, patawarin mo siya. Kaya before ka magpatawad sa kapatid, mag-pray ka sa Panginoon. Tulungan mo yung sarili mo na papatawad yung mga brothers and sisters. At sumunod, katulad naman po ni Jesus Christ, dapat yung panalangin natin, may sincere. Mamaya, nagtuturo ako sa inyo, patuloy tungkol sa pananalangin, tapos wala naman kayong sincero para sa prayer. Ang prayer, hindi po kinakabisado, mga kapatid. Ang prayer, nasa puso. Lucas chapter 22 verse 44. Basahin po ninyo yung Lucas chapter 22 verse 44, 3 to 1. Ganito po yung nangyari kay Jesucristo. Sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim. Kapag tayo ay nagpe-pray sa Panginoon, dapat sincere, may desire talaga. Huwag yung para ka lang nagbasa ng script, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at sana pagtubayan niyo po kami sa araw na ito at sana yung mga mahal natin sa buhay ay maligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, alisin natin yung mga ganitong uri ng pananalangin. Kung magpe-pray ka, dapat sincere. May desire. Kasi ang Diyos, ano sabi ng Biblia sa unang Samuel? Ang Diyos tumitingin sa puso, hindi sa appearance, hindi sa kung anong sinasabi ng tao, kundi sa heart na meron ka. Kung ano yung nasa puso mo, inilalabas mo sa iyong bibig. Doon ka nagpe-pray. Kaya kung may desire ka na maligtas yung mga mahal mo sa buhay, makiusap ka sa Panginoon. Sana Panginoon, maligtas siya. Kung hindi man ngayon, sa susunod na pagkakataon, maligtas po yung mga mahal ko sa buhay. Naintindihan po, mga kapatid? Kaya tingnan niyo po, mga Hebreo chapter 5 verse 7, ako po ang babasa. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha. Hanggang dito na lamang po. Tingnan niyo po, sa kanyang pananalangin, tinuturuan niya tayo kung paano mag-pray ng tama. How to pray? Ganito po, mga kapatid. May malakas na pagtangis at pagluha. Kung may desire ka para maligtas yung mga mahal mo sa buhay, mag-pray ka. At ang prayer mo dapat sincere. Dapat may desire talaga. Ganito. At araw-araw, ganito yung uri ng pananalangin. Anong dahilan kung bakit hindi nasasagot yung panalangin? Kasi nga, may pag-aalinlangan. Kapag ang prayer mo may pag-aalinlangan, ang prayer mo parang script. Panginoon, sana sa araw na ito, maunawaan po nila yung kaligtasan. Naku, alisin natin yung bagay na ito. Ang tunay na pananalangin, mayroon pong, hindi lang po yung pagtangis, kundi dapat sincere sa puso ng tao. Naintindihan? Sumunod, katulad naman po ni Apostol Pablo, panalangin para sa mga ligaw na kaluluwa. Pray for the lost souls. Huwag nyo lang ipanalangin lagi yung sarili. Panginoon, sana sa araw na ito, biyayaan mo ako. Kundi, manalangin ka para sa mga ligaw na kaluluwa. Hindi lang ito sa mga mahal nyo po sa buhay, kundi para sa mga hindi natin kakilala. Kaya every time na tayo po ay nag-evangelize, di ba? Lagi tayo nag-street evangelism, bumibisita sa mga bahay-bahay. Ganito po, mga taga-Roma, chapter 10, verse 1, basahin ninyo ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila, ay ang sila ay maligtas. Kaya sana, ganito po yung prayer natin sa mga ligaw na kaluluwa. Panginoon, sana maligtas po sila. Tulungan niyo po na maligtas yung mga mahal ko sa buhay. Naintindihan po, brothers and sisters? Minsan, may mga mahal kayo sa buhay, ilang beses na nag-Bible seminar, hindi pa rin maligtas. Kailangan nyo lang pong sincere na mag-pray
patuloy silang i-evangelize at patuloy nyo silang ipanalangin. Sa ganito po, kumikilos yung panalangin ng Diyos. Yung pagkilos na may pagtitiwala. Kaya ipinagkakatiwala natin sa Panginoon. Mga awit 34 verse 15, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid na katitig, at sa kanilang daing bukas ang kanyang pandinig. Kaya araw-araw laging nire-ready ng Diyos yung kanyang pandinig. Tinitignan niya sa mga tao dito sa lupa kung sino yung handang manalangin para sa Kanya. Para sa gayon, sasagutin ng Diyos yung aking panalangin. Kaya mga brothers and sisters, ganito dapat yung puso na meron tayo. Sa ulong verse, Jeremiah chapter 33 verse 3. Basahin ninyo ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Yes po. Kapag tayo ay tumatawag sa Panginoong Diyos, sasagutin niya yung ating panalangin. At ano pa? Hindi lang sinasagot. Ano sabi ng Biblia? Magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Minsan may prayer tayo sa Panginoon, humihingi tayo ng patnubay ng Panginoon. Pero sa prayer natin, di ba, minsan may ine-expect tayong isang bagay, pero sa Diyos, mas higit pa doon yung expectation natin. Kumbaga, mas higit pa sa expectation natin yung ibibigay ng Diyos sa kasagutan ng ating pananalangin. Kaya mga kapatid, kapag nagpe-pray ka, minsan may mga bagay na hindi nasasagot ang Diyos. Kasi may better way na ibibigay ang Diyos para sa atin. Kaya sabi ng Diyos, may mas dakila pa kumpara sa pinapanalangin mo ang sasagutin ko. And somehow, minsan, kapag tayo po ay nagpe-pray sa mga ligaw na kaluluwa, ang tagal para bago masagot. Umabot ang ilang years, ilang dekada. Pero kapag naligtas po yung mga bugulang natin, hindi lang sila. Minsan, sama-sama pa yan. Better opportunity kapag kasama pa sila tito, sila tita, yung mga kaibigan. Diba, nagkukumpulan na sila. Ganito po yung paraan ng pananalangin. Pinapatagal ng Diyos kasi gusto niyang makita yung ating pananampalataya kung may sincere ka na magtiwala sa Diyos. Kaya diba, sa aklat ng mga kawikaan, sabi po ng Biblia, sa iyong buong puso kang magtiwala sa Diyos at sa lahat ng iyong mga lakad, kilalanin mo ang Panginoon. Dito, itutuwid niya ang iyong landasin. Tuturuan ka ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, sasagutin niya yung inyong prayer. Naintindihan po mga kapatid? Okay, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po, brothers and sisters. Tayo po lahat, pray mo po at manalangin sa Panginoon. Let's pray. Ako namin Diyos na mahabagin. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat at naligtas na kami kung wala po sa bayan. Maraming salamat, Panginoon, na itinuro niyo kami na pinapakailan sa lahat ng kalungan. Binibigay sa amin ang kaalaman na dapat po kami magtiwala at tumasok sa inyo. Ang bagay naman po na dapat po namin gawin ay manalangin tumulog sa inyo niyo. Mula pa ang Diyos magiging para po sa amin. Kung sagutin ang lahat ng aming mga panalangin. At sa lahat ng aming mga panalangin ngayon, aming dinededicate ang lahat ng mga ito upang patuloy kang maluwala. Maraming salamat Panginoon sa pinabiyayang ipinagkaloob niyo po pa. Hindi po namin makakalimutan ang napakagandang church na nagtutulungan ito at tunay na salita. Papatuloy kami dito, Panginoon, hanggang sa sakit aming ng Panginoon. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo.